Masaya si Coach Jong Wichico sa itinilang panalo ng NLEX Road Warriors laban sa Rain or Shine. Hindi naman kumbinsido si Coach Yang Giao sa hatol ng mga referee sa naging laban. Base sa kanya, posibleng napunta sa kanilang momentum kung walang naitawag na foul. At ang Tall Blacks naglabas ng tickets para sa bakbakan nila ng Gilas at Guam. Ang kanilang home crowd tila naninigurong makukuha nila ang panalo sa pamamagitan ng solidong suporta sa Tall Blacks. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Kumamada si JB Bahio ng NLEX para tuluyang selyuhan ang panalo laban sa Rain or Shine ni Coach Yang Giao. Kaya naman super happy si Coach Jong Wichico dahil alam niya na hindi basta-basta ang panalo laban sa grupo ni Coach Yang Giao. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Jong Wichico sa report ni Ralph Edwin Villanueva ng Philstar. Mas maayos na kami sa paggawa ng tamang plays at paggawa ng tamang depensa sa dulo. Masaya ako dahil lumaban sila ng gusto ngayon. Ang Rain or Shine, mabigat talaga yon. Alam natin ang kakayahan nila at mabuti nakalusot kami. So kung titingnan mo kung paano nakuha ng NLEX Road Warriors ang panalo kontra Rain or Shine, doon mo mas maiintindihan yung point ni Jong Wichico, ni Coach Jong Wichico. Tabla sa 90, may 18.4 seconds na lang ang natitira. Ito na yung pinakadelikadong bahagi ng laro, kung saan isang maling decision lang, pwedeng matalo ka dyan. Naging kalmado yung execution nila doon. Dito pumasok yung sinasabi niyang making the right plays. Nag-drive si Robert Bolick at imbes na ipilit yung tira, nakita niya ang mas magandang option, ang baseline shot ni JB Bahio. Yun yung tamang basa ng depensa at yun ang klase ng desisyon na hinahanap ng coaching staff sa ganitong sitwasyon mga ka-playoffs. At si Bahio naman, doon mo makikita yung kumpiyansa at composure. Hindi siya nagatubili kasi kinuha niya yung shot kahit may bantay at kahit umikot pa sa rim yung bola, pumasok pa rin. Ibig sabihin, hindi lang ito swerte mga playoffs, ito ay bunga ng tamang spacing, tiwala sa sistema, at paniniwala sa kakayahan ng isa't isa. Sa depensa naman, doon naman lumabas yung making the right stops. May huling pagkakataon pa sana ang Rain or Shine, pero hindi na sila pinayagang makagawa ng play dahil naagaw ni Robert Bolick yung inbound pass. Sa madaling salita mga playoffs, kumpleto ang ginawa ng NLEX, may tamang execution sa opensa at may panapos sa depensa. Kaya masasabi mong karapat-dapat talaga ang panalo nila sa ganitong klaseng dikit na laban. Kung masaya si NLEX Coach Jong Wichico, kabaligtaran naman kay Rain or Shine Coach Yang Giao. Sa interview ng media, sinabi nito na maling-mali ang nangyari. Tahasang binatikos nito ang mga referee nang tawagan ng mga ito ng foul si Gian Mamuyak dahilan para mauwi sa jump ball. Narito ang kanyang paliwanag. Tutukan natin si Coach Yang sa report ni Ruben Terrado sa Spain. Ang alam ko sa rules, pagka successful ang challenge mo kung ano yung pinakahuling incident or action, dapat doon mo pagbabasehan yung possession. Ang consequence nun, naging loose ball. Nakuha namin yung bola, tapos pina-jump ball nila. Tingin ko maling-mali yung interpretation na yon. Dapat amin ang bola kasi kami ang maagrabyado. Kung tutusin, pwedeng maging fast break eh. Pwede naming i-fast break yun kasi turnover eh. Tinanggalan pa kami ng fast break. Hindi ko alam kung i-review nila yun, pero tingin ko mali. Sa ganitong laro, napakahalaga ng isang possession, lalo na kung maaari itong maging transition point para sa amin. Pero ganun talaga. So sa huling 2 minuto ng laban mga playoffs, dikit na dikit talaga ang Rain or Shine at NLEX Road Warriors. 87-86, pabor sa Rain or Shine. Yung possession na binanggit doon talaga nagsimula yung kontrobersya. Naagaw ni Gian Mamuyak yung bola kay Robert Bolick, pero tinawagan siya ng foul. Pagkatapos ng challenge, binawi ang foul pero naging jump ball. Imbes na ibigay sa Rain or Shine ng bola, naging malaking turning point ng laro. Dito nanggaling yung inis ni Coach Yang Giao kasi sa perspective niya talaga, malinaw na silang may hawak ng possession bago pa tumunog yung whistle. Kaya ang paniwala niya, dapat kanila ang bola at pwedeng naging fast break pa yon. So kung tutuusin sa ganitong sitwasyon mga playoffs, isang possession lang ang pagitan ng panalo at talo. Kaya sobrang bigat ng decision na yon. Pagdating sa jump ball, nakuha ng NLEX ang possession at doon nagsimula ang swing ng momentum. Si Robert Bolick ang agad nag-convert ng 4-point play na nagbigay ng 90-87 lead sa kanila. Isang play na galing mismo sa controversial na possession. Doon mo makikita kung paano ang isang decision sa referee ay pwedeng magbago ng direksyon ng laro, di ba? Sa dulo, kahit bumawi pa ang Rain or Shine at naitabla sa ilang sandali, nakuha pa rin ng NLEX ang panalo sa buzzer-beating jumper ni JB Bahio. Kaya malinaw kung bakit bigat na bigat si Coach Yang. Dahil sa ganitong klaseng dikit na laban mga playoffs, yung isang possession talaga ang posibleng magdidikta kung sino yung lalabas na panalo. Samantala, kung mainit ang naging laban ng NLEX at Rain or Shine,
Tuluyan namang inilabas ng Tall Blacks ang mga tiket sa magiging laban nila ng Gilas at Guam. Subalit ang kapansin-pansin ang iniwang komento ng fans ng Tall Blacks na naghahanap kung saang side mauupo ang Tall Blacks sa oras ng laban. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang magkasunod na pahayag ni Cecilia at Cardboard Love NC sa official IG ng Tall Blacks sa Instagram.com. Ayon kay Cecilia, gusto kong malaman kung saang side ang Tall Blacks. Nasa 14L side ba o 12L? Si Cardboard Love, ang sabi niya, "Hi team, para sa laro sa Spark Arena, sa ang dulo nakapwesto ang bench ng Tall Blacks. Ganon din para sa North Shore game. Pakisabi naman, salamat." So dito makikita sa mga tanong ng fans ng New Zealand Tall Blacks tungkol sa eksaktong pwesto ng bench at uupuan sa Spark Arena at North Shore Games na hindi lang ito simpleng logistics concern mga ka-playoffs. May mas malalim na dahilan kung bakit sila very particular dito sa seating at side ng kanilang team. Sa nalalapit na laban nila kontra Gilas at Guam, malinaw na may awareness na ang laro ay hindi magiging ordinaryong home game lang yan. Alam ng mga fans na dadagsa ang mga Filipino supporters lalo na dito sa Gilas, Pilipinas. At kilala ang mga ito sa sobrang ingay, energy at non-stop na cheering na pwedeng mag-shift ng momentum ng laro. Kaya kung titingnan mo talaga, yung paghahanap nila kung nasaan ang bench o anong side ang Tall Black side, parang paraan na rin nila ito para ma-maximize ang home court advantage. Gusto nilang siguraduhin na solid ang suporta sa kanilang team, hindi lang sa dami ng tao mga ka-playoffs, kung hindi sa positioning ng fans para mas maboost ang moral ng players at hindi sila ma-overwhelm ng crowd energy ng kalaban, especially ng Gilas, Pilipinas. Sa ganitong setup mga ka-playoffs, malinaw na aware ang fans ng Tall Blacks sa magiging atmosphere ng laro dyan na posibleng maingay, intense at heavily supported ng Gilas crowd. Kaya ang intent nila mga playoffs hindi lang manood, kung hindi tiyakin na ma-protect at ma-energize ang sariling team sa gitna ng posibleng away crowd pressure na dala ng mga Pilipinong fans. So guys, maraming salamat.